Hello, good afternoon. Kumusta po kayong lahat? Good afternoon, good evening, good morning, saan man tayo sa mundong ibabaw sa oras na ito. At nagpapasalamat ako sa Panginoon at meron tayong guest na isang maganda na nandito sa ating harapan ngayon na nagpaunlak sa ating interview. Ako nga pala si Noel Tamayo, ang may-ari ng page na 'to at nakatira ngayon dito sa Winnipeg, Manitoba since 2009 at ama ng tatlong mga bata na mga magaganda at mga gwapong mga bata. So, nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng oras para ma-interview ang isang napakagandang kapatid natin na nakatira sa isang lugar sa USA at ito ang magpapakilala sa ating harapan. Hi kuya, Hello, kapatid. good afternoon kapatid. Morning sa amin dito kapatid. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo no, sa imbitasyon mo. Mhm. Sobra akong nagagalak na ako inimbita mo sa iyong live segment. Salamat kapatid. Thank you kapatid, thank you. Ah, kapatid, meron lang akong meron akong mga katanungan dito ay how to start and earn money at home through internet. So, papaano ka papaanong kumita dito sa global business through internet? Salamat sa tanong. Sa mga hindi po pala nakakakilala sa akin, ako po pala ay si Isa. Ako po ay nakatira sa Arizona, USA na mga almost 9 years na. So, Mhm, ako po pala ay isang full-time na ina at full-time din po ako na digital business owner. So kapatid, maraming salamat sa katanungan mo. Paano ka ba kikita through online, 'di ba? So mhm, maraming mga tao na nagpo-follow sa ating mga pages ng mga successful business owners natin. Paano ba sila kumikita online ito, 'di ba? So we mhm, have our system set up mhm, dito sa amin pong business na tayo na lang ang magpa-plug in, kayo na lang ang magpa-plug in. So ang mhm, system will do the work for you. So mhm, if 90% na trabaho, system po namin ang gagawa nun at 10% na lang po kami na mga business owners na magtatrabaho sa aming business. Paano kakikita? Kikita ka kasi hindi mo naman kailangan na magbenta, 'di ba kapatid? mhm, Wala mhm, kang tama. ibebenta. So, yung sistema namin ang gagawa ng lahat ng trabaho na yun. At through our advertising dito sa platform, sa different types of platform, na privilege kami na makakagamit kasi free naman. So, yun yung tinitake advantage namin. So, magsa-sign up ka sa website namin, ganyan. Tapos, ang system na ang gagawa ng trabaho nun kung ano yung next na gagawin mo. So, 'di ba, kuya? Tapos, kung ikaw magiging digital business owners, yun din yung gagawin mo sa susunod na na magjo-join ng business sa iyo. Ganun yun, kuya. Mhm. Sa- So, oo nga gano'n ang lakaran dito sa ating business, 'di ba? So, napakaganda yoong meron kang ganito dahil hindi mo na kailangang ah, maghanap pa ng ibang pagkakakitaan kundi eto na yoong maganda para sa atin na kahit na nandito ka lang sa bahay or saan ka man magpunta ay dala-dala mo yoong iyong business. Basta meron ka lang cellphone or Wi-Fi connection or internet. So, ito yung pinakamaganda, natutulog ka man, nakabakasyon ka, may ginagawa ka man na ibang trabaho, kung meron kang full-time or part-time sa kabila, 'di ba? So, ito yung pinakamaganda dahil automated siya, hindi hindi mo po kailangang balisain yung sarili
or bigyan ng ang tawag nila na pagkabalisa doon sa sarili mo dahil lang dun sa business mo, na hindi kagaya noong ritwal na ibang business na kailangan mo siyang tutukan. Samantalang itong Totoo business na yun. ito ay talagang maeengganyo ka at ma 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 masasabi mo sa sarili mo na anong klaseng business ito dahil ah, kahit na anong ginagawa mo, nagbibigay ng ng resulta at magandang resulta sa ating lahat na nakasama dito sa business na ito. So yun yung isang maganda dito, sa business na ito. So yun ang kapatid. Ang pangalawa kong katanungan ngayon ay, papaano mo na-find out ang ganitong opportunity sa pagbi-business, kapatid? How do you find this opportunity? Oh, ang gandang ano niyan, ang gandang, tanong niyan kasi nakakatuwa yung ano, nakakatuwa yung experience ko dito kasi nga kapatid napaka-pribado kong tao, 'di ba? Hindi Mhm. ako nagfe-Facebook, hindi ako nagpo-post. Meron akong Facebook siyempre pero ang ginagamit ko yung Messenger ko lang. So connected dun yun sa Facebook 'pag meron kang Messenger, 'di ba? Pero wala akong mga friends doon, Oo, wala akong mga posting doon, ganyan, ganyan. Tapos siyempre ako na isang ina na 'di ba yung sole ano lang yung sole na provider yung asawa ko ay sole provider. oo, So nakakaya naman ng asawa ko na mag-provide and everything. Pero siyempre para sa akin kapatid na isang ina, matagal na rin ako naghahanap ng opportunity na magagawa ko siya sa bahay. So, palagi ako nagse-search ng mga opportunities na kung ano ba yung magagawa ko sa bahay, oo, na oo, yung para bang hindi hindi kakainin yung oras ko na magagawa ko pa rin na magampanan yung responsibilidad ko sa mga anak ko, siyempre na lalo na't magso-school na sila sabi ko. So, hanap ako ng hanap, nagse-search ako araw-araw, sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa asawa ko na ayokong mag-drive araw-araw, like, 10 miles or 3 miles, a day and then going back and forth tapos ipi-pick up ko yung mga anak ko tapos yung responsibilidad ko pa sa bahay ako ano-ano pa, 'di ba? oo, oo, So, matagal akong naghahanap pa siyempre pinagdadasal ko din yung kapatid na bigyan ako ng Panginoon ng isang business na nagagawa ko siya sa bahay at Lord, bigyan mo ako ng business na magge-generate ng income na makakatulong sa pangkabuhayan namin at siyempre iba din kasi kung may katuwang si mister, 'di ba? Kahit na mhm, sabihin na natin mm, si mister ayaw niya ng katuwang, you just have to do your responsibility and then I'll do my part. Sinasabi niya, sabi ko, pero talagang siyempre tayong mga Pilipino, ako may pagka-stubborn din, sabi ko hindi puwede kailangan gusto ko pa tutulungan, rin na tulungan siya 'di ba kahit na mhm, ayaw niya akong tumulong sa kanya. So isang araw sabi ko nakaupo ako sa couch namin tapos yung asawa ko ay nanonood ng TV. Tapos Facebook ako, bigla kong inopen yung Facebook ko at suddenly nakita ko yung Facebook page ni Sis Ellen. mhm, Nakita ko siya. Tapos sabi ko, ang ganda naman ng profile picture ng babaeng ito at napaka-bright ng kanyang background and everything. Tapos na-curious ako, kuya. Ah, ki I click her Facebook. Hindi oo, ko alam na hindi ko 'to nakita sa ads. Nakita ko lang 'to sa Facebook, mismo sa Facebook niya. Tapos tapos scroll ko 'yun, ang dami-dami niyang posting, kuya, napakadami niyang posting. mhm, Diyos ko, so araw-araw ko siyang ini-stalk sa oo, mga posting ni Sis Ellen. Sabi ko, ano bang business ang ginagawa niya at nagpo-post siya do'n ng mga inspirational na para sa mga moms o mga opportunities, ganyan. At saka mhm, yung mga income post niya, tsaka yung family niya. So, sobra akong na-curious. So, hindi ko muna siya minessage nung time na yun until na ini-stalk ko pa siya. So, I become like a good stalker, I guess, not a mhm, bad stalker. Kasi na-curious talaga ako sa opportunity.
and then sa business na ginagawa niya. And then one day, kuya, piniem ko siya. I sent her, a message. Mhm. Sabi ko sa kanya, I am interested to know kung anong klaseng business ito. Mhm. Tapos agad-agad naman si Sis Ellen is nag-respond back siya sa akin. Nag-respond sa ko, oh, so ang galing. Nag-reply siya sa akin. Doon na kami nagsimulang mag-usap, Mhm. exchanging conversations back and forth about the digital business. Doon niya na in-explain sa akin kung anong klaseng business ito. Hanggang sa, hanggang sa sabi niya mag-sign up ka, ganyan-ganyan din yung step, di ba? Di nag-sign up ako, kapatid. Tapos, pinanood ko yung webinar. In-advise niya sa akin na mas maganda, sis, na panoorin mo yung webinar with your husband para dalawa kayo naiintindihan nyo. At pwede nyo siyang Mhm. ulit-ulitin kasi ako din ganun yung ginawa ko with my husband. Inulit-ulit ko yung webinar na 90 minutes para mas naiintindihan ko talaga siya. 'Di ba? Mhm. At inad niya ako doon sa Facebook private group. At doon na ako na-blown. I was blown away with the income post. Oo, At sabi ko, oo. Diyos ko, Lord. Sabi ko, ito na siguro yung hinahanap ko na opportunity kasi ang laki-laki ng mga income at saka ang galing-galing talaga at naengganyo ko kasi napakaraming Pinoy na Mm. kagaya ko. So parang komportable ako na mag-join sa business kasi ang daming mga kababayan natin. So noon, I took action, kapatid. Siyempre, I Oo. took actions. And then, siyempre, alam mo na yung mga steps na next na yun. And I am not skeptical. So, may marami akong katanungan, pero hindi ako skeptical kasi go ako ng go. Gusto ko Oo. talagang i-pursue. Yung skeptical naman is yung asawa ko naman yung napaka-skeptical na nagkaroon kami ng conversations about that kasi narinig niya na yung mga ganitong klaseng business and then, yung mga hearsay or nearsay, whatever, Mhm. yung mga Mm. negative. So, sabi tapos nung kinausap niya ako, sabi niya, wala namang mawawala sa'yo pag sinubukan mo, sabi niya sa akin. Tapos, and then halfway, supported niya ako. Tapos, yun na, naging na ako, business owner na ako, kapatid. Doon na talaga na sobra akong na-overwhelm, na nandito na talaga ako as in sa business na ito. Mhm. Mhm. So, napakaganda yung itong ganitong business 'no. So, ako rin noong ako man din ang nakakita ng itong business na ito, hindi rin ako makapaniwala. Pero sabi ko nga, dahil gawa nga noong time na yun ay, nawalan ako ng trabaho dahil, give up ko yung aming, business. Bukod dun sa business, give up ko rin yung huling pagkakataon na magkaroon ako ng trabaho in the same, business din ng ganyan. Pero gawa nga ng, hindi maganda sa pangangatawan yung Hmm. gano'ng, business hanggang dun sa naging employer namin na huli. So, talagang give up ko yung business at saka yung work na yun. Hanggang sa, 'pag nagsusundo ako sa anak ko sa school dati, nagse-search ako sa cellphone, nanonood ako sa YouTube, sa Facebook ng ganyan, whatever na anong klaseng platform 'yan. Hanggang sa nag-pop up sa aking cellphone na maganda yung sinasabi niya na business. So, nag-PM ako sa kanya, abay sabi ko, buwan na nakalipas hindi sumagot hanggang sa tuloy pa rin yung pagse-search ko ng ganyan. Kaya sabi ko sa Panginoon, "Lord, bigyan mo naman ako kako ng magandang trabaho na hindi yoong, mabigat sa katawan at kumikita ako kako na halos, wala kang ginagawa, magaan sa katawan pero hindi yoong, pagkakitaan na masama," sabi ko, "kundi maganda," sabi ko. Ngayon kung ikaw mismo ang magbibigay sa akin yung ganyang, pagkakakitaan, ang business, sabi ko, buong puso ko kako na tatanggapin dahil ikaw nga yung nagbigay sa akin, sabi ko. Pero sabi ko, "Bigyan mo pa ako ng isang, sign kako kung talagang ang ibibigay mo sa akin na business ay totoo o hindi." Sabi ko, "Bigyan mo ako ng isang tao na may takot sa'yo," sabi ko sa kanya, "at
sumusunod sa'yo, sa iyong pangalan, sabi ko ng gano'n sa kanya. So, yun, yung araw na yun, may nag-pop up na naman sa phone ko ng ganyan, hanggang sa ang ganda noong kanyang ano, sinasabi doon na malaki ang kinikita nila at, give up niya yoong, propesyon niya na tinapusan sa ating bansa at bukod sa meron siyang tinapusan sa ating bansa, pagdating niya dito, ah, inano niya pa rin, pinost niya pa rin yoong tinapusan niya sa atin. So, nag-upgrade siya dito hanggang sa nakuha niya rin yoong pag-a-upgrade niya ng kanyang tinapusan, hanggang sa noong nakuha niya na yung ano, yung result nung kanyang pag-a-upgrade dito, nagdalawang isip na siya. Kasi bakit pa niya kukunin or itutuloy yoong kung ano man yung tinapusan niya or yung Mhm. in-upgrade niya na propesyon dito, dahil mas malaki na yung kikitain niya dito sa Mhm. ganitong business. So, sabi ko, "Lord, anong klaseng business ito?" Sabi ko, "Bakit wala naman daw silang ibinebentang ano, gamit pero Hmm. kumikita sila ng ano, ng malaki." At sinabi din dun na gasino lang yung babayaran kasi wala Mm. ka namang makitang, business nung wala kang puhunan, 'di ba? Oo, totoo So, 'yun, totoo 'yun. kung ang business na, papasukin mo ay talagang wala kang gagastusin, eh, matakot ka na kung ano Oo man 'no, yun. 'di ba Kasi matakot ano ka yun, na, eh, 'di ba? wala kang kahit na anong klaseng business yan, hindi puwedeng wala kang ilalabas kahit papaano na pera sa iyong Oo, bulsa, 'di ba? Kahit papaano meron kang ilalabas yan. Pero kung yung sinasabi nila na wala kang gagastusin, wala kang ibebenta, dun ka na matakot kung hihingan ka ng pera. Kasi sinabi na nila nung una, 'di ba, na walang ano, walang gagastusin, walang ibinebenta, 'di ba? So, tapos kumikita sila ng malaki, dun ka na matakot kung anong klaseng oo, business, totoo 'yun. 'di Oo, ba? kung ano ba 'yun. So ngayon, noong sumagot nga ang Panginoon, binigyan niya nga ako ng kasagutan lahat ng mga katanungan ko. Sabi ko sa pagdating ko sa bahay, pinanood ko yung webinar nila na ibinigay sa'kin. Doon ko nakita na sabi ko, eto na kako yoong para sa'kin na business kako. Kasi, halos nakikita mo, intindihin mo yoong sinasabi noong mga, successful business na nandoon sa loob na, talagang napakaganda. Hindi hindi mo na kailangan pang, istorbohin pa ng husto yung katawan mo, hindi mo na kailangan pang magtrabaho ng Mm. gaano kahaba ng oras para lang kumita ng pera check by check, 'di ba? Pero itong dito, pasyalan mo man, gaano kahaba o kaiksi yung pamamasyal doon sa business mo, talagang nagbibigay ng magandang resulta, 'di ba? So, Oo, nung nandito na ako sa bahay, pinanood ko yung kanilang webinar 3 beses ng ganyan, then sinabi ko sa asawa ko, hindi pa niya alam nun na nagbayad na ako ng ano, nagbayad na ako, hindi pa niya alam. Ngayon sabi ko sa kanya, "Tara puntahan natin si ganito," sabi ko. "Saan mo pupuntahan yan?" "Eh, sa Calgary yan," sabi. "Hindi, basta punta tayo," sabi niya. Sabi ko ng gano'n sa kanya. 'Di madaling sabi, Lunes hinatid namin yung ano, yung anak ko sa school, then pagkatapos ng ganyan dumiretso na kami ng ganyan. Ngayon noong noong malapit na kami doon sa way na papunta dun sa kanila ganyan, kila coach, sabi ko sa asawa ko, "Sige mag-message ka sa kanya, after 10 minutes nandidiyan na kami sa inyo. Ibigay mo sa amin yung exact location, nandidiyan na kami after 10 minutes." Nagulat si coach noong pumunta kami dun ng ganyan, pero si misis nun talagang makikita mo yung mukha niya ano, wala siyang suporta sa akin nun. Biro mo ilan yung anak ko, 3 plus asawa ko, 4 sila na walang suporta sa'kin kasi nga takot sila sa akin na baka kung anong mangyari sa akin dahil ano, eh, online, eh, through internet yung business, 'di ba? So,
through internet pero hindi ako nagpadaig doon sa apat nila na pagpigil sa akin, nag-go pa rin ako na kailangan mapuntahan yung tao which is malapit lang din naman dito sa amin, yung kung saan nakatira si coach. So, napuntahan namin yung bahay ni coach na hindi niya alam na pupunta na kami noong time na yun, nung araw na yun. Pero si misis talagang takot na takot pa rin. Nung sinabi ko kay coach na, "Coach, nandito na kami sa harap ng bahay niyo, eto ba yung bahay niyo?" "Oo" daw. So, nandito na kami, "Sige kuya, bumaba na kayo, pumasok na kayo dito sa loob," sabi niya. So, madaling sabi, pumasok kami sa bahay, na-surprise namin si coach, pinuntahan namin sa kanila mismo, na-meet namin ng personal. Si misis, hindi pa rin siya makapaniwala nung time na yun. Tamang-tama naman na si coach pala noong time na yun, meron siyang 2 envelope, nakakukuha lang doon sa mailbox nila. Sabi niya sa'kin, "Kuya, buksan mo ito, ibigay ko na sa'yo yan," sabi niya, "ikaw ang magbukas diyan sa envelope, bahala ka kung buksan mo lahat yan, basta ikaw bahala. Binibigyan kita ng authorized para sa gano'n ay buksan mo yoong envelope na yan. Diyan mo makikita kung itong business ko ba ay totoo or hindi," sabi gano'n sa'kin. "Sigurado ka ba?" Sabi ko naman sa kanya na, "Okey lang sa'yo na buksan ko itong envelope mo. Kaya kung ibinigay na sa'yo kuya," sabi niya, "yoong envelope ko para sa gano'n mapatunayan mo kung totoo yoong pinasok kong business na inaalok ko sa'yo o hindi." So, binuksan ko yung envelope, yung isang envelope lang kapatid ang binuksan ko. Alam mo kung ilan ang laman? 8. 8 tseke ang nandoon sa loob ng envelope. Kapatid, sabi ko, 8 ang laman. Yehey! Tuwang-tuwa si Si coach. misis. Oh, dapat Oh, si dapat coach. matuwa tayo kuya kasi 8 ang laman nung isang envelope, pero buksan mo pa yung isa, sabi niya, para malaman mo kung ilan lahat. Hindi na kapatid, tama na sa'kin itong isa na napatunayan ko kako kung totoo o hindi yung napasok mong business at papasukin kong business, sabi ko naman sa kanya. Ngayon, "Sige, ilabas mo yung laman," sabi, "Isa lang ang kukunin ko," sabi ko. "Sige, bahala ka diyan," sabi niya, "Nasa sa'yo na yan," sabi gano'n sa'kin. "Buksan mo, tingnan mo lahat kung ilan yung nandiyan at kung magkakano ang bawat laman nung isang tseke," sabi niya. Alam mo ang nahugot kong isa kapatid, isa lang ang hinugot ko talaga. Alam mo kung alin yung nahugot ko, yun yung pinakamalaki. Pinakamalaki ang nakuha ko, nahugot ko, binigay ko kay misis. "Ma, ito," sabi ko, "ikaw na magdesisyon kung itutuloy ba natin ito o hindi," sabi ko, "Ikaw magdesisyon." Nung pagkakita ni misis kung magkano yung worth nung nandoon sa tseke na nahugot ko, "Sige, i-go mo na." On that time kapatid, nung araw na yun, on the spot, nag-decide si misis na Na sumali ako dito mag-business. sa. So sabi ko, "Praise God," sabi ko, "Salamat Panginoon at hinipo mo ang kaisipan ng asawa ko para sa gano'n ay Totoo. sumali kami dito sa business na ito." Sabi ko, "Thank you talaga kako dahil isang pagpapatunay sa'yo sa iyong, kalooban sa amin," sabi ko, "na ibinigay mo sa akin ang kapatid namin na nandito sa harapan namin nung asawa ko kako. At ito yoong nagpapatunay na totoo yoong business," sabi ko. So yun, kapatid, talagang napakabuti ng Panginoon, hindi tayo pinababayaan na malaglag sa kapahamakan. Kung tayo ay mataas ang pagtitiwala natin sa Panginoon na, kung kasi bago naman tayo kumilos, kinakausap natin ang Panginoon, 'di ba, na ibigay niya sa Amen, atin oo. Ay, yung yes. tama niyang plano para sa atin. Kasi once na gumalaw tayo na hindi natin isinasangguni or, ipinapaalam sa, ating Panginoong Diyos, maaring hindi maganda yung ating papasukin. Kasi ang Totoo Panginoon yun. meron mas magandang plano para sa ating buhay. Hindi niya tayo hahayaan na
na mahulog sa kapahamakan. So, Totoo yun. kapatid, lahat nung ano, lahat noong takot ko nun, nabalewala lahat kapatid. Pero nandoon pa rin nung Amen. Amen. nandoon pa rin pagka-skeptical ko, pero hindi na gano'n katindi. Hindi na gano'n katindi mula noong nakita ko yoong natatanggap noong coach natin kung magkakano yoong natatanggap niya galing dun sa kumpanya. Dahil yung kumpanya natin, ay naku kapatid, wala akong masabi. Talagang napaka-generous, napakabait. Talagang ibinibigay niya yung Right? tama para sa atin. So, Oo. anong hihintay mo pa, 'di ba? So, mag-join na, 'di ba? So, Yes, napakabait talaga. oo. Kaya sabi ko kung maibabalik ko lang yoong nakaraan mula doon sa pagkabata ko or pagkabata ko hanggang ngayon, masasabi ko sa sarili ko, bakit ngayon lang? Bakit ngayon ko lang Totoo yan. humingi sa Panginoon Oo. ng ganitong, extra na pangkabuhayan na hindi ako hirap sa pagtatrabaho na talagang dati halos wala akong panahon sa pamilya ko, eh. Ibinubuhos ko na lahat yung oras ko doon sa paghahanap buhay. Trabaho. Kasi kung hindi ka maghahanap buhay dito sa Canada, ano kakainin mo? Papaano ka makapagbayad ng mga bills, Yung totoo mahal-mahal yun. ng mga babayaran dito, 'di ba? So, yun Totoo. yung talagang hindi hindi nagpapabaya ang Panginoon kung nandoon yung talagang tiwala mo sa kanya, ibinigay mo yung pagtitiwala mo sa kanya, hindi ka pababayaan talaga. Yun yung ano ko dito sa business nito. So, kapatid, meron pa akong isang katanungan dito. So, what did you feel when you started this, business? Anong naramdaman mo? Yung nung Overwhelmed, kapatid. Sobra akong na-o-overwhelm kasi sobra akong excited, mhm, ecstatic, like para bang mixed emotions yung nararamdaman ko na gustong-gusto ko na talagang magsimula. wala As ka in na nung nag-set up ako ng business ko, hindi ko na oo, lang mini-message si Sis Ellie na I need an assistance or I need help, whatever, whatever. Talagang mhm, ginawa ko lahat. Ginawa ko lahat mhm, yung kailangan gawin para ma-set up ko yung business ko. mhm, Pagka halimbawa mini-message ko lang si Sis Ellen kapagka dino-double check ko kung tama ba yung ginagawa ko. But other than that, talagang tuloy na tuloy ako para akong ano, non-stop na oo, oo, na train, na hindi mo mapigilan, Gano'n yung pakiramdam ko nung una, Tapos na sobrang ako na-overwhelm pero hindi talaga nagsi-sink in pa sa akin completely yung business na business owner na ako. Tapos nung mhm, nakita ko yung landing page ko, kapatid, at ang ganda-ganda, sabi ko, never ako nagkaroon ng sarili ko, 'di ba? Nung nakita ko mhm. yun, naiyak talaga ako nung sinubmit ko yung funnel ko, na nakita ko yung, landing page ko na ready Go ahead. to rock my business na so dun ako naging emotional, nakaupo lang ako in front sa computer, kapatid, na sobra akong emotional na sabi ko, "Lord, thank you so much na walang komplikado sa landing page, walang problema, talagang everything runs smoothly, yung gusto ko sa itsura ng landing page ko, lahat-lahat, yun yung Mhm, nakuha ko." 'Di mhm, ba? Tapos kasi kasi sabi ko sa pakiramdam ko, alam ko yung traditional na business, naranasan ko yun kasi matagal na ang lola ko sa traditional business. Alam ko kung gaano kahirap, hanapin kung saan mo kakukuha ng pambayad ng tax mo dun sa mhm, Pilipinas, mhm, 'di ba? So nung nakita ko sarili ko na finally I have my own, sobra akong na-proud talaga sa sarili ko. Sabi ko, Lord, i-guide mo ako dito sa business ko na magiging successful ako at marami akong taong matutulungan. mhm, At isa mhm, pa na makaka-benefit sa akin 'to at marami akong mga layunin na gusto kong gawin, sa 'pag ako po ay naging successful sa business ko, hindi lang para sa sarili ko, para rin mhm, sa karamihan. mhm, So, sabi ko kasi alam ko, kung gaano din kahirap yung maging labor ka, yung hindi ka maging boss, 'di ba, kapatid? Kasi nagtrabaho din ako noon. So alam ko kung gaano kahirap yung wala kang tulog, wala kang sapat na tulog, kung gagala ka man parang hindi hindi gala yung gagawin mo kundi
gagala ka kundi mag-shopping kung anong kakailanganin mo. Oo 'Di nga. ba, para bang sabi ko sa'yo magwi-window shopping na lang ako. Titignan ko na lang yung mga kung ano-ano tapos balik na kaagad ako kung anong kailangan ko. So, alam ko kung anong pakiramdam kung paano magtrabaho. Mm. Sobra-sobra. Ranas ko yun sa Pilipinas. So, nung naging business owner na ako, sabi ko unbelievable, unbelievable Lord kung paano ka nag-work, in so many ways na mabigyan ako ng ganitong oportunidad. So sabi Mhm. ko, hindi kita ifi-fail Lord kung ano yung dapat kong gawin sa business na ito, gagawin ko as a business owner. Kasi binigay mo Mhm, na yung mm. opportunity, nasa harapan mo na yung matagal mo ng yung dinadasal, ikaw na lang mismo ang gagawa, ang Mm. kikilos. Kumbaga, tutulungan kita tao, kumilos ka, 'di ba? Oo. Gawin mo kasi it's not about miracle, eh, 'di ba, na instantly, ano ka, kikita ka. Siyempre gagawin mo din yung part mo as a Gagawin business mo rin yung part owner, mo, 'di oo. ba? Oo, Oo, hindi tama. ka puwedeng paupo-upo lang at mag-ano lang, magdepende na lang sa system natin, 'di ba? So, Oo. kailangan gawin mo din yung part mo para ka maging successful sa business mo. So, at for me kapatid, sobrang overwhelmed, sobra akong excited na para akong lutang sa hangin, Oo, para oo. akong cloud 9 na parang finally I have my own business, unbelievable na, Lord, hindi na ako magbabayad ng renta na 'pag may traditional business ka, magbabayad ka ng renta, magrenta mo hindi sa'yo yun. Pero na lang kung mayaman ka, may sarili kang, building, 'di ba? Oo. Sabi ko sabi ko, hindi na ako magbabayad ng kung ano-ano pa at magpa-process pa ng napakaraming i-process. Mhm, Talagang, mhm. ito talagang, right in front of you, parang right to the point, eh, kung ano yung gagawin mo, eh. 'Di ba? Mhm, Sundin mhm. mo lang Tama, oo. lahat-lahat. Sabi ko, yun yung kapatid na sobra akong nagpapasalamat talaga sa Panginoon na binigay niya sa akin ang oportunidad. Mhm. Nandito na ako ngayon, ini-interview mo na nga. Nakilala ko pa kayo, 'di ba? Ang dami ko ng nakikilala na hindi ko talaga kilala personally, as in. Mm, tama ka. Kaya sabi ko nga din nung ano, noong bago ako mag-umpisa dito, sabi ko, "Lord, meron pa akong isang, hihilingin sa'yo." Sabi ko, "Papaano ko Mm. magagawa ito kako, eh, wala naman akong pinag-aralan dito sa computer." Sabi ko, eh, Oo, ni mag-copy paste nga kako, hindi ko alam kung ang ano hirap. yung sinasabi nilang copy paste. Alam ko na basahin yung copy paste kako, pero papaano, ano bang ibig sabihin ng copy paste? Sabi ko. And lahat lahat na lang ng bagay, lahat na lang ng, dapat mong gawin sa computer or sa cellphone mo, kailangan ko dating itanong sa mga anak ko dahil sila yoong nakakaalam, eh. Sila yung takbuhan ko dati dahil minsan kahit na sabihin mong nandidiyan yung mentor mo o kaya yung coach mo, pero karapatan pa rin nung mentor, coach mo na tulungan ka, gabayan ka kung papaano mo i-build yoong iyong business, 'di ba? Kasi ayaw Yes, din naman noong mentor at, coach mo na mapahiya sa'yo dahil yun yoong sinasabi natin, eh, na lahat ng, community, lahat ng member dito sa business na ito ay nandodo'n full force yoong pagtulong nila sa'yo para sa gano'n, yung business na gusto mong i-build or, itayo at, patakbuhin ay magagawa mo sa tulong ng karamihan, hindi lang nag-iisa kundi karamihan, 'di ba? Kaya sabi ko nga nun sa'yo kapatid, talagang wala, talagang zero ako kung papaano gamitin ang isang alam kong pumindot sa keypad. tekno Pero ano bang ibig sabihin nung mga oo, ibang function nung nung keypad, 'di ba? Wala akong alam. Yung mag-copy paste, yung caps lock, ano yung caps lock, ano yung return, yung pala yung return, eh, pupuwede mo ng i-send yung ano, eh, recent, nakalagay oo. dun sa yung keypad, eh, return lang. So, hindi naman niya sinabing i-send mo na, 'di ba, doon sa Oo, oo, oo. yoong isang bagay na gusto mong i-send. So, lahat ng mga yun, eh, natutunan ko dahil doon sa business na ito kasi meron kang ano, eh, meron kang i training na sinusundan at nasa sa'yo na lang yun kung ayaw mong sundan or sundin ang sinasabi doon sa training, 'di ba? Ang dami kasing nagsasabi na
hindi daw sila nag-success dahil hindi nila ginawa yung tama. Sinunod. Sabi ko, Oo. dapat kung ibinigay sa'yo yung training na kabuuan mula umpisa hanggang dun sa kadulu-duluhan, sabi ko, nasa iyo na yun kung gusto mong sundin o hindi. Pero wag mong sisisihin yung nagbigay sa'yo ng business kung hindi ka kumita. Nasa sa'yo na yun. Kasi kung iisipin mo, "Ay, alam ko na yan." Pero hindi mo pala alam kung ano yung nandoon sa unahan dahil ang naisip mo, shortcut, 'di ba? Kung puro Shortcut, shortcut ang oo. gagawin mo, wag mong sisisihin yung hindi mo, pagkita ng salapi or ng anong bagay dito sa business na ito kung puro shortcut yung ginawa mo. Gagawin mo, oo. Wala namang papaano ka kikita, papaano mo magagampanan yung isa mong gustong patakbuhin na business kung puro shortcut yung gagawin mo, 'di ba? Kaya kailangan lahat ng business merong mga prosesong dapat, Sundin, gawin. oo. Hindi yung, "Alam ko na 'yan, eto yung ginawa ko nung una." Sabi ko, hindi gano'n, 'di Oo ba? 'no. Lahat lahat ng kasi na 'yan, pribilehiyo mo na ibinigay sa'yo yung kabuuan noong ng training na 'yan, nasa sa'yo na lang 'yan kung hindi mo maintindihan at hindi ka humingi ng tulong doon sa community ng business na ito. Mm. Hindi mo inalam kung, "Hey guys, hindi ko maintindihan ito kahit na nandito na ako sa training na 'to, kung hindi niyo ipaliwanag sa'kin, hindi ko makukuha." Ngayon kung hindi mo gawin yun at iniisip mo ay puro shortcut na lang, sa tingin ko, wala kang kikitain, 'di ba? So, Oo, totoo napakaganda 'yun. talaga na 'to dahil sabi ko nga, yung ibang, nagbi-business ng ganitong, online ay gusto ka lang nilang, ah, kuhanan ng pera pero hindi mo naiisip, nasisilaw ka doon sa sinasabi nila sa'yo na malaki ang kikitain. Oo nga, malaki ang kikitain kung hindi ka rin naman kumilos ng sarili mong kilos, wala. Kahit na Wala $5 din. walang pumasok sa'yo, 'di ba? Kaya yun yung mahirap dito sa ganitong business. Kahit na, mag-business ka ng, like yung, nakagawian nating business, unang-una pumunta ka sa BIR, pumunta ka sa kung saan-saan, pagkatapos nun kung buo na yung papel mo, saan ka magtitinda, ano ang ibebenta mo, ano ang magiging tao mo, sino yung mga tao mo. Samantala dito, ikaw lahat. Pero nandun ka nakaupo, sitting pretty ka. Pero ang Totoo kikitain 'yun, kapatid. sigurado naman na hindi ka, mapapahiya at hindi mapapahiya sa'yo ang Panginoong Diyos dahil ibinigay niya sa'yo yoong tamang paraan, para, mabago ang iyong pamumuhay sa pamamagitan ng ganitong pagbi-business. So yun ang, ah, gusto ko lang munang kapatid, mag-say hi muna tayo dito sa mga natin. Oo, ating mga viewers diyan. Ah, Paano ba tingnan yung viewers natin? Parang hindi ko alam. Yun. Papaano ba? Sa Facebook mo, kuya? Ah, pero nandito sila Hello, hello sa Pamela, lahat ng mga sabi ni sumusuporta Pamela, ng live ni um, Kuya Noel. Salamat po. at ang sabi ni Pam ay, "Hello to our amazing and successful digital business owners. Cheers to your success, guys." Thank you, Pam. At sabi naman ay Thank you, Coralie sis. or Coralay. Hello kuya, Coralay. hello Coralay. Thank you for watching at ito din si, kapatid na Ellen James. Hello beautiful ladies. Yun yung sabi nila dito sa comment. So,
Ay, salamat. Thank Salamat you guys sa sa panonood pag-support. ninyo at pagsuporta sa amin dalawa ni kapatid na Isa dito sa aming interview. At Live talk. nagpapasalamat din ako talaga dahil pinaunlakan ako ng kapatid natin sa aking imbitasyon sa kanya sa aking interview. So, laking pasalamat ko at Oo, yeah. nandito No tayo problem lahat. kuya, basta may time ako talagang magja-jump in ako. Mm. Kaya sige kapatid, invite mo. Ano nga pala yung ang maisa-suggest mo? Huli na lang 'to. Ano ang maisa-suggest mo doon sa mga gustong mag-business at naghahanap ng pagkakakitaan ng side hustle na kagaya natin? Ano ang maipapayo mo sa kanila? Sa lahat po ng mga curious at interesado sa business at hindi nila alam kung paano what is the first move kasi minsan pagka halimbawa hindi natin kilala yung mga tao gaya ko, pag may nag-i-inquire sa akin, hindi nila ako kilala. Minsan nahihiya sila. Natural lang naman yun na mahiya, di ba? Kasi hindi mo nga Mhm. kilala yung business owner eh. Ang maipapayo ko lang sa inyo, huwag kayong mahiyang makipag-usap Mhm. kasi huwag kayong huwag kayong magtago, huwag kayong mahiyang makipag-usap kasi Oo. isa pa, totoong totoo po kami na kami po ay ako po ay nakatira sa Arizona, si Kuya ay nakatira sa Canada, yung mga business partners na. Totoo po kaming mga business owners. So, huwag po kayong mahihiyang lumapit sa amin na mag-inquire sa digital business. Wala nang pong Mhm. mawawala sa inyo pagka kayo po ay nakipag-usap sa amin at lagi naman po kaming may time para po ma-cater po namin kung ano po yung mga gusto nyo malaman about sa digital business. So, meron po kaming provided na 90 minutes webinar. Pag kayo po Mhm. ay nag-sign up sa aming mga website, kay kapatid na Noel at sa akin at sa mga business partners namin. So, provided po namin na 90 minutes webinar. Doon po nyo malalaman yung basic information ng business namin, 'di ba Kuya? Tapos Mhm. doon yung makikita talaga yung mga successful business owners namin na nagbibigay ng mga testaments talaga na itong digital business namin ay nakakapagpababago talaga ng buhay ng thousands of people around the globe. At mga families Mhm. nagbe-benefits na rin. So, guys, yun yung pinaka-key is mag-sign up para malaman nyo yung digital business namin. At meron tayong live kuya, 'di ba, na core fundamental live tsaka yung live natin na Tuesdays and Thursdays, pwede rin silang mag-join Oo, para sila pupuwede silang oo. manood dun ng live kung live ang gusto nilang panoorin. Pero kung hindi Mm. naman sila makaabot doon sa live ay pupuwede silang mag-register dito sa mga website natin para maibigay sa kanila yung spot para makapanood doon sa live or replay. So merong hindi nawawala yung palabas noong una dahil lahat yon ay naka-record. So pupuwede ring panoorin through replay. Oo. So yun na yung masabi ko, kayo po ay first step nyo lang is mag-sign up sa aming website. Kahit sino po sa amin, pwede po. Kami po ay mga mentor. Yung Mhm. mentorship po namin at coaching dito kung kayo ito po ay libre, hindi po ito gaya ng iba na kailangan nyo magbayad per hour para kayo ay imi-mentor. So, Mhm. sinasabi ko, it's a win-win, di ba kuya? Once you're in this business, you're already winning. You're already Mhm. Mm. winning. Oo, Mhm. tama. So ayun, nagpapasalamat tayo doon sa mga kapatid, yung mga watcher natin. Sila Pamela Reyes, Mhm. Coralie, Benson, Ellen James. So salamat mga kapatid sa iyong pagsuporta at walang sawang panonood, pagsubaybay sa aming pagla-live dito sa ating business. So ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at naway lagi tayong gabayan at siya lagi ang mangunguna sa ating pag-uusap dito sa ating munting business na galing sa kanya, kapatid. So, Amen ka, wala ka amen ng idadagdag, kapatid. kapatid?
Bukas nga pala Tuesday 'no, meron tayong live. So, tomorrow Oo, meron meron tayong tayong live live bukas, again. oo. Oo, so Oo. kung sino po yung gustong, malaman ng digital business namin, puwedeng-puwede po kayong mag-sign up sa any of our websites Mhm. para magkaroon pa kayo ng opportunity na nandodo'n kayo during our live kasi mas maganda yung live kasi nakakapagtanong ka talaga, nakikita mo talaga 'di ba, na Oo. ang dami-daming nagjo-join doon. Pero kung hindi Eh, naman, hindi lang kami. meron naman po kaming replay na provided para sa inyo. Grabe yung Mhm. opportunity kasi maganda itong business namin kasi ano, online lang siya 100%. So kahit ano po yung ginagawa niyo, ano man yung mga career ninyo, o full-time mom kayo o part-time man kayo sa trabaho niyo, puwedeng-puwede niyo yung gawin yung digital business. Oo. Kahit kahit nasaan saan man kayo, saan man kayo magpunta, basta dala niyo yung cellphone ninyo at may sarili kayong data, naku, umaandar Internet yung connection, inyong, eh. business mga kapatid. Hindi kayo magsisisi na, wala akong matatao dun sa business ko. Papaano yun, isasara ko muna yung business ko, hindi gano'n. Kasi ang business na 'to ay, talagang Ay, kahit saan ka oo. magpunta, talagang dala-dala mo 'yan, basta dala mo Dala-dala ang mo talaga iyong yung business na cellphone. yan, guys. Oo, 'di ganda ng traditional kasi alam kong traditional si lola ko ay nagkakasakit minsan siyempre pagka hindi nag-o-open ng tindahan yung lola ko wala talagang kita, Mhm, as in walang kita. oo. So ayun, salamat kapatid at, hanggang dito na lang sa Sige ating, kapatid, salamat pagla-live. din Thank kapatid, you. sa pag-iimbita. Thank you din kapatid, thank you din at sa muli nating, pagla-live kapatid. Okey, Thank you kapatid, bye-bye. salamat po Thank sa lahat ng mga you. manonood. Thank you so much. Thanks kapatid, God bless. God bless.